Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Isa sa pinaka core principles ng Stoicism ay yung prinsipyong to live in accordance with our nature. O sa Tagalog ay mabuhay ng ayon sa ating kalikasan, no? Pag sinabing kalikasan, nakikita niyo yung hindi lang mga puno, ano? Hindi lang yung mga damo, hindi lang yung sky o mga ulap, no? Ito yung kabuuan ng lahat ng ng mga bagay na nagpapakilos at nagpapagalaw o nag-grow sa mga bagay na nabubuhay. So halimbawa, nakikita nyo yung puno, di ba? Yan ay ginogovern ng natural laws, no? At yung natural laws na yon o yung batas ng kalikasan ay kung ano yung naglilimit sa kanya at nagbibigay ng espasyo, di ba? So isang halimbawa doon ay yung size ng puno, no? So ang puno ay lumalaki, pero nakakita ba kayo ng puno na tuloy-tuloy yung paglaki, pero o kaya lumiliit ba? Wala naman. Nailang pagod ako. Ayun, halimbawa yan, napagod ako, no? So isa yun sa batas ng kalikasan ko bilang tao, na napapagod din ako. So bakit ako napapagod? Sinasabi ng aking kalikasan na kailangan kong magpahinga. So darating yung oras na kapag pinilit ko yung sarili ko, babagsak ako at hihiga at diretsong mamahinga. At pag nakapahinga, lalakas. So ganon, yung mga puno may limit din yung nila, yung size nila. Lalaki sila pero may hangganan, depende sa ano ba yung kalikasan nila. So syempre, yung punong papaya, likas sa kanya na lumaki ng ganito, pero hindi likas sa kanya na lumaki na tulad ng sa nyog. So abnormal na 'yon, di ba? At time will come, di ba? Mamamatay at mamamatay. So ang kamatayan, isang halimbawa rin 'yan ng batas ng kalikasan. Ibig sabihin, isa sa pinaka-ultimate law ng kalikasan ay yung nothing is permanent except change. Ano pa? Bawat bawat growth, no, ay may direction. Again, sa mga puno, no, nakikita mo may pattern ang paglaki nila. So iba yung iba yung pattern ng paglaki ng nyog, iba yung pattern ng paglaki ng puno ng mangga. So may kakaiba silang kalikasan. At dapat yun ang manaig, at yun talagang mananaig, no? Hindi natin pwedeng pigilan yung direksyon na yun, no? So halimbawa, yung pagtubo ng puno, kita mo, lagyan mo ng bakod yung paligid. Pag lumaki yan, sisirain niya yung bakod kasi hindi kasama sa kalikasan niya yung bakod. Sisirain ng ugat niya yung bakod. So hindi maganda sa kanya na kukontrahin mo yung kalikasan niya, kasi otherwise, kung di man siya manaig, mamamatay siya. Ganon din tayo bilang tao. At ang mga hayop, no? Ang mga hayop, paano sila nabubuhay? Nabubuhay sila, depende sa kalikasan niya.
Merong iba nabubuhay ng dahil sa pangil. Merong iba nagbubuhay, nagpo-flourish dahil sa pakpak. At merong iba naman nabubuhay ng dahil sa ano, no? Dahil sa liksi, no? Tayong mga tao, ano ba ang kalikasan natin? Anong ginagamit natin para mabuhay at mag-flourish, no? Ang ating kaisipan, ang ating reason. At yun ang pinaka-distinct na nakatangian natin at kalikasan natin. At yun ang tinutukoy sa Stoicism, na to live in accordance with our nature. Ibig sabihin, mabuhay tayo ayon sa ating kalikasan. At ano ang ating kalikasan? Ang ating kapasidad na gumamit ng reason or kaisipan. So ngayon, ang gumagamit ng kaisipan, ibig sabihin, dapat makikita mo yung wisdom doon sa iniisip at ginagawa. Hindi pwedeng yung talino lang, hindi pwedeng matalino ka lang. Dapat yung talino mo nakikita sa action mo. So paano ka masasabing matalino? Meron kang control doon sa ano, no, sa ginagawa mo. Diba? Kasi kung wala kang control sa ginagawa mo, ang kumokontrol sa iyo ay hindi yung isipan, kundi yung emotion mo. At kagustuhan mo, yung takot mo, yung excitement mo, at yung passion, at ano pa, no? At mahirap pagka yun ang nag-govern sa'yo dahil hindi mo na makokontrol ang sarili mo. At ano ba yung sarili mo? Ang sarili mo ay yung mismong kaisipan mo. Pag ang kaisipan mo ay alipin ng emotion mo, wala kang pinagkaiba doon sa ibang nilalang, sa ibang hayop na ang kalikasan ay ganun, na nabubuhay ng dahil sa instinct nila. Yung instinct nila binubuo ng kanilang mga emotion. So, tayo ba ay nabubuhay ng dahil sa instinct? Hindi. Yung reason. So, reason, ano ba yung reason natin? Yung isipan natin. So, dapat may wisdom sa lahat ng sinasabi natin at ginagawa natin. So, yun ang pakahulugan ng mga Stoics sa how to live in accordance with our nature. At yung reason na yon dapat, no, distinct ka sa mga animals. Dahil ang mga animals ay hindi gumagamit ng reason. Tatawid lang ako. So ngayon, halimbawa, no? Tumawid ako. May dahilan kung bakit ako tumatawid. Kasi babalik ako. Dahil ang direction ko ay pabalik. Yun ang sinusunod ko. Dahil yun yung naisip ko na plano o tama. Pero kung may mga hayop dito na nakikita ko o mag-iisip kung anong ginagawa ko, hindi nyo maiintindihan. Dahil iba ang tulak ng kanyang kalikasan. So hindi tayo hayop. Tayo ay tao. Magpakatao tayo. So pag sinabing to live in accordance with our nature, ang translation nun ay magpakatao tayo. So paano magpakatao? Paano nga ba? So iniisip ko ayoko mag-generalize. Ang gusto ko lang mangyari ay ikumpara ko ang sarili ko sa mga hayop. At yung mga hayop, kaya ko sila nasasabing hayop, ay nagpapakahayop sila. Ganun sila. Kasi pag may nakita ko na hayop na asal tao o ang behavior ay parang tao, so yung hayop ay nagpapakatao. At paano ko nasabing nagpapakatao yung tao? Parang may isip yung hayop. Diba? So, yun na yung meaning. Ang taong matino ay nabubuhay sa kanyang kalikasan. Diba? Ibig sabihin, ang taong matino ay gumagamit ng kanyang isip. At yung hindi gumagamit ng isip ay wala sa katinoan. So, ano ba ang katinoan, diba? Ang paggawa ng mabuti. At taong hindi matino, hindi gumagawa ng mabuti. At ano ba ang kabutihan? Sa ikabubuti, lahat ng mga bagay na pwedeng ikabuti ng sangkatauhan. Ang pagpatay ba sa mga tao ay ikabubuti ng sangkatauhan? Hindi. Self-destruction yan. Ang pagnanakaw ba ay ikabubuti? Hindi. Kasi tayong mga tao, social being tayo,
Ako, ikaw, sila. Lahat tayo ay iisang ano, no? Iisang katawan. Tulad ng mga kamay ng katawan natin na may mga kamay, may mga daliri, no? At itong daliri na to, magkakaiba sila. Pero yung bibig ko, yung isipan ko, bahagi nito. Hindi ko pwedeng saktan yung daliri ko. Hindi ko pwedeng saktan yung ilong ko. Hindi ko pwedeng saktan yung paa ko. At pag napapagod ako katulad nito, hindi ko pwedeng ipilit kasi sasakit ang buong katawan ko. So concern ako sa well-being ko. Concern ako sa kabuuan ko. So dapat binabalanse ko ang lahat. Ganun din tayo dapat mga tao. Dapat ang isipan natin ay collective, no? Dapat nag-iisip tayo bilang isang entity, isang nilalang, isang ano, no, isang singularity. Isang singularity. Nag-iisip tayo bilang isang single ano ba to? Creature, no? Parang isang individual. So pag sinabi natin society or humanity, dapat isipin natin isang malaking ano siya, organism na tayo ay iisa lamang. So wag nating saksan ang isa't isa, wag nating i-condemn ang isa't isa o ihiwalay ang isa't isa. Magtulungan tayo. At kung meron mang hindi maganda or hindi umaakto ayon sa ating kalikasan, ituwid natin. So halimbawa, ang aking paa ay gumagana ng maayos pero parang sumasakit. Halimbawa ang isa, dapat i-correct ko to, gamutin ko, pero hindi ko puputulin yung paa ko. So ganun din tayo dapat sa ibang tao. Magagalit tayo sa mga tao, pero dapat matuto tayong kontrolin yung galit natin, i-correct natin, at kung hindi makorek, bigyan natin ng tamang ano, kaparaanan para siya ay matuto. Maging masakit man ang kaparaanan na yun, ang importante, ang goal natin ay hindi ihiwalay ang isa't isa. Dahil tulad ng katawan, sino ba naman ang magnanais na ihiwalay ang ulo sa katawan, ihiwalay ang paa sa katawan, o ang kamay, o ang bituka? Diba? So yan po ang ibig sabihin ng mga Stoics sa prinsipyong to live in accordance with our nature. Mabuhay tayo sa ating kalikasan. Mabuhay tayo gamit ang ating reason. Ito po si Michael Nyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.